have spent weeks sa pag-conceptualize, sa pag-practice. Lahat po ng matutungan ninyo ay original po na ginawa. Yung mga kanta pa rin nyo rin po is original na ginawa. And maraming oras po ginugo dito. And we just pray po na yung message po is talagang mag-gets po natin ngayong gabi. So we're here to present to you our special presentation for tonight. And we hope that you enjoy po. God bless po. Anong plano mo sa Pasko? Di ba meron tayong exchange gift sa group natin? Oo nga eh. Pero, bakit may kulang? Puro regalo, party. Pero, nasaan si Jesus? Oh dear, oh, nasa Bilel, beside the lechon. Uy, grabe ka naman din. Pero alam mo, gets ko si Mika. Parang ang daming ingay pero wala ang tunay na dahilan. Parang may kulang sa akin. Kung si Jesus ang regalo, bakit parang nakasama? Bakit sumunod ang damang ko sa buena? Pero ang suksaman di na kilala. Nagising sa langit ay pag-asa sa dilim. Ngunit ako, si Jesus ang aking dalhin. Ako na naman, pero bakit parang may kulang sa akin? Kung si Jesus ang regalo, bakit parang nakasama? Shopping sa mall, handa na ang Dolce Buena. Pero ang sasama, di natin kilala. May bituin sa langit, may pag-asa sa dilim.
ang regalo? Bakit parang matago? Alam mo anak, ang Pasko hindi man tungkol sa regalo yan ha. Alam niyo ba na may isang sanggol, nagsinina, pero hindi siya sa palasyo, kundi sa sabsaban. Ha? Sa sabsaban? Bakit po doon? Kasi para may pakita na yung pag-asa para sa lahat. Pwede sa malinis, pwede sa makasalanan, pwede rin sa mahirap, at pwede rin sa mayaman. Kaya nagpapatunay na si Jesus ay talagang siya ang pag-asa dahil siya ang tunay na liwanag sa liwanag. Tahimik ang gabi, may ilaw sa langit. Isang sanggol ang isinilang sa sabsaban. Hindi hari sa trono, kundi Diyos sa katawang tao. Pag-ibig na dumating sa gitna ng kahinaan. Isang sanggol, isang tagapagligtas, liwanag sa dilim, pag-asa sa lahat. Sa yakap ng ina, sa sabsaban siya'y nahimlay, ngunit sa puso ng mundo siyang buhay. Anghel ay umawit, pastol ay umapit. Bitbit ang papuri, dala ang pagsamba. Sa sanggol na banal, sa Diyos na totoo, siya ang Emmanuel. Kasama natin ngayon. Anghel ay umawit, pastol ay lumapit. Bitbit ang papuri, dala ang pagsambay. Sa sanggol na banal, sa Diyos na totoo, siya ang Emmanuel. Kasama natin Isang sanggol, isang tagapagligtas, liwanag sa dilim, pag-asa sa lahat. Sa yakap ng ina, sa sabsaban siya'y nahimlay, ngunit sa puso ng mundo siyang buhay. Grabe no, hindi pala si Jesus ang nawawala. Tayo ang lumalayo. Tama ka, Mika. Pero ngayon na lang na natin, pwede na nating pamahagi. Hindi lang regalo, pag-ibig, pag-asa, at kalayaan. Hindi nabalot, pero bumalot sa puso. Hirap-hirap ibigin, pero nabibigay ng buhay. Para ako'y
sa bawat isa. Si Jesus ang sagot, siya ang ating mahal. Ngayon alam ko na, hindi lang kasiyahan. Ang pagko'y paalala ng kanyang kabutihan. Sa bawat yakap, sa bawat dasal, si Jesus ang sagot, siya ang ating mahal. Ngayon alam ko, si Jesus ang regalo, walang sumantay, walang nagbibiwan sa buhay. Hindi nawawala, hindi naluluma, siya ang dahilan kung bakit may magpasko. Ngayon alam ko. Ngayong gabi, isang tagapagligtas ang isiniyang. Sa gitna ng dilim, may liwanag. Sa gitna ng takot, may pag-asa. Sasasabang siya'y isang ilaw. Sa puso natin siya'y sumilaw. Liwanag na Pasko, pag-ibig ng Diyos. Sa bawat tahanan, siya'y naroroon. Liwanag na Pasko, tanglaw ng mundo. Si Jesus ang regalo, si Jesus ang totoo. Sa gitna ng dilim, siya ang pag-asa. Sa bawat Pasko, siya ang ating kasama. Payapang digdig dahil sa Kanya. Anghel ay umawit, kaligtas ay dala. Ngayon at kailanman siya'y ating sambahin. Si Jesus ay ang Pasko't buhay natin. Liwanag ng Pasko, tanglaw ng mundo. Si Jesus ang regalo, si Jesus ang totoo. Sa gitna ng dilim, siya ang pag-asa. Sa bawat Pasko, siya ang ating kasama. Payapang digdig dahil sa Kanya. Anghel ay umawit, kaligtas ay dala. Ngayon at kailanman siya'y ating sambahin. Si Jesus halika, Pasko, buhay natin. Mga kapatid, sa gabing ito po, ating pagnilayan ang salita ng Panginoon na ating matatagpuan mula sa aklat ng Lucas, chapter 2, verse 11. Let me read. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Praise God. Kung mapapansin po natin, ang sabi niya po dito, a Savior has been born to you. Not to the politicians, not to the teachers, not to the rich, not to the specific
people that are considered successful by today's standard. But no, to you, for all in general. At kung ano din po natin, ito po ay ang salita ng Panginoon, ang birth ni Jesus Christ ay una po i-reveal sa mga shepherds, ang mga pastol po. Ang mga pastol ng mga panahon na ito po ay considered unclean, hindi nararapat sa harap ng Panginoon. Kaya sila po ay may tuturing natin na napakalayo ng kanilang loob sa Panginoon. Hindi po sila makapagpuri sa Panginoon, hindi katulad ng ating nagagawa ngayon na maaari tayong tumawag directly sa Panginoon. Ang mga taong ito po ay hindi. Sa ating terminolohiya ngayon, sila po ay matatawag natin mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga shepherds dito. Si Jesus po ay naparito sa lupa upang isalba hindi ang mga successful, kundi ang mga broken, ang mga makasalanan, ang mga malalayo. Kaya huwag po natin isipin, mga kapatid, na kung tayo po ay nakakaramdam ng kahinaan, panghihina, pagka-discourage sa ating mga buhay. Hindi po ito ay dahilan para tayo po ay lalong lumayo, bagkus ito po ay dahilan para mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon dahil ang pagdating ni Hesukristo ay para sa inyo, para sa ating lahat. If you feel broken, if you feel lowly, remember that Jesus was incarnated because of you, because of us. Thank you, Lord. Praise God.